Aabot na sa mahigit 600 mga aftershock ang naitala ng PHIVOLCS mula sa magnitude 5.2 na lindol na tumama sa Sultan Kudarat nitong Martes. Kaya maraming residente ang lumikas at may ilang natulog pa sa tabing kalsada. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Bit-bit ang banig, mga damit at iba pang gamit. Nagbiyahe pa ang pamilyang ito papunta sa isang evacuation center sa Sultan Kudarat kagabi. Nagutos ng paglilikas ang munisipyo dahil sa sunod-sunod na aftershocks matapos yumanig ang magnitude 5.2 na lindol sa nasabing bayan nitong Martes. May tumuloy sa isang paaralan sa barangay Limulan na ginawang evacuation center. Ang iba, nag-set up ng tent sa mga open spaces. May mga residente ang naglatag ng banig sa tabi ng kalsada, habang ang iba sa mga duyan at sasakyan natulog. Sa Datug Yabar Pilot School, halos siksikan ang sitwasyon ng mga nagpapahingang evacuees. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Kalamansig, nasa 8 coastal barangay sa bayan ang isinailalim sa preemptive evacuation. Inaalam pa ang kaubuang bilang ng mga pamilya na lumikas. Ayon sa munisipyo, ang hakbang ay para hindi maulit ang nangyari matapos ang magnitude 8.1 na lindol noong August 17, 1976 kung kailan marami ang namatay. Based on history sa 1976 earthquake, maraming namatay dahil we are unaware, ating gabi yun na hindi natin napaghandaan. So ngayon, ang ginagawa natin, instead na hintayin yan, inalis namin yung mga tao na nakatira sa dalampasigan. So that, just in case na magkaroon man yan, walang casualty. Pero hindi naman nangyari ang pinangangambahan at wala ring babala ang PHIVOLCS na posible ang tsunami. Sinasabi lang natin sa mga tao in the coastal barangays is kailangan maging alerto tayo. Wala pa naman kaming ini-issuing tsunami information kasi nga it's a 5.2 magnitude lang yung lindol. Gayunpaman, may mga pamilya ang bumabalik sa umaga at lumilikas papunta sa mga evacuation site tuwing gabi. Bukod sa Kalamansig, ilang pamilya mula sa mga coastal barangay sa bayan ng Libak at Palimbang ang tumuloy rin sa mga evacuation site at agad na inasikaso ng Kapitolyo. Sa tala ng PHIVOLCS, as of 12 noon ng January 22, umabot sa 633 ang recorded aftershocks at nasa 211 ang average event bawat araw. Alam naman natin, we have the trench na gumagalaw. So ito yung nagiging source natin ng lindol ngayon. So ngayon ang PHIVOLCS ay nagbibigay ng impormasyon na is monitoring pa rin tayo. So what are happening? So nagkakaroon na tayo ng maraming events. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang dapat gawin kung may lindol. Be ready, duck over and hold pag nasa loob ng structure as in usual. And then presence of mind, paglabas sa structure o sa kabahayan natin. And then kailangan natin na makinig sa local government. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.